Sa gitna ng malawak at malamig na karagatan, matatagpuan ang isla ng Berk. Ayon sa ating bida na si Hiccup, ang Berk ay isang lumang lugar, 12 henerasyon na silang nakatira rito, pero ang mga bahay ay bago pa rin. Bakit? Dahil sa mga peste. Pero hindi ito basta-bastang daga o lamok, ang peste rito ay mga dragon. Dito nagsisimula ang ating kwento. Gabi noon at kasalukuyang inaatake ang Berk ng samut-saring dragon. Ninanakaw ng mga ito ang kanilang mga tupa at baka. Makikita natin si Hiccup, isang payat at lampang binata na tila hindi nababagay sa mundo ng mga Viking. Habang ang lahat ay nakikipaglaban gamit ang palakol at kalasag, si Hiccup ay tinitingnan lamang bilang isang panggulo. Ang tatay ni Hiccup ay walang iba kundi si Stoic the Vast, ang pinuno ng Berk. Si Stoic ay ang definisyon ng isang tunay na Viking, malaki, matapang, at kayang pumatay ng dragon gamit lamang ang kanyang mga kamay. Para kay Stoic, ang kanyang anak na si Hiccup ay isang malaking sakit ng ulo. Habang ang lahat ay abala sa pag-apula ng apoy, tumakbo si Hiccup dala ang kanyang sariling imbensyon, isang bola launcher. Gusto niyang patunayan sa lahat, lalo na sa kanyang ama, na kaya rin niyang pumatay ng dragon. Sa dilim ng gabi, may narinig siyang isang kakaibang tunog, isang matinis na huni na tila sumisitsit sa hangin. Ito ang Night Fury, ang pinakamapanganib at pinakamisteryosong dragon dahil hindi ito kailanman nagpapakita at hindi sumasala sa target. Bam! Itinira ni Hiccup ang kanyang launcher at may tinamaan siya. May bumagsak na itim na anino sa kabilang bahagi ng isla sa may Raven Point. Pero syempre, walang naniwala sa kanya. Sa halip na purihin, pinagalitan pa siya ni Stoic dahil sa pinsalang naidulot ng kanyang sipagtulong. Kinabukasan, hindi mapakali si Hiccup. Pumunta siya sa gubat para hanapin ang bumagsak na dragon. At doon, nakita niya ito, isang itim na dragon na nakatali sa kanyang mga lubid. Ito ang pagkakataon niya. Hawak ang kanyang kutsilyo, handa na siyang kuhanin ang puso ng dragon para maging isang tunay na Viking. Pero nang makita niya ang takot sa mga mata ng dragon, hindi niya ito nagawa. Sa halip na patayin, pinutol niya ang mga tali nito. Ang dragon, sa halip na kainin si Hiccup, ay dinaluhong lang siya at mabilis na lumipad palayo, ngunit halatang hirap ito. Dito napagtanto ni Hiccup. Dahil sa desisyon ni Stoic, isinali si Hiccup sa dragon training kasama ang iba pang kabataan, ang matapang at magaling na si Astrid, ang hambog na si Snotlout, ang magkapatid na mahilig mag-away na sina Roughnot at Toughnot, at ang matalinong si Fishlegs. Ang kanilang guro ay si Gobber, ang panday na may bakal na kamay at paa. Habang nahihirapan ang lahat sa training, si Hiccup ay pabalik-balik sa gubat. Nahanap niya ang dragon sa isang malalim na bangin, cove. Hindi ito makalabas dahil napinsala ang kaliwang bahagi ng buntot nito, tail fin, noong bumagsak ito. Dahil dito, hindi na balanse ang paglipad ng dragon. Dito nagsimula ang unti-unting pagkakaibigan ng dalawa. Binigyan ni Hiccup ng pangalan ang dragon, Toothless, dahil sa tila wala itong ngipin, na lumalabas lang pala kapag kakain na. Sinubukan ni Hiccup na pakainin ito ng isda, at unti-unti, nakuha niya ang tiwala nito. Isang sikat na eksena rito ay nang subukan ni Hiccup na hawakan ang ilong ni Toothless habang nakapikit, isang simbolo ng lubos na tiwala. Dahil sa kanyang talino sa pag-imbento, gumawa si Hiccup ng isang artificial tail fin at isang saddle. Sa bawat hapon na magkasama sila, natututunan ni Hiccup ang mga sikreto ng mga dragon na hindi alam ng mga Viking. Ginamit ni Hiccup ang mga natutunang ito sa kanyang dragon training. Bigla siyang naging star ng klase. Nagagawa niyang pasukuin ang mga dragon nang hindi gumagamit ng dahas. Ito ang naging sanhi ng selos ni Astrid. Dumating ang araw ng huling pagsubok sa dragon training. Kailangang patayin ni Hiccup ang isang monstrous nightmare sa harap ng buong tribo para maging ganap na Viking. Sa halip na lumaban, itinapon ni Hiccup ang kanyang armas at sinubukang ipakita sa lahat na hindi kaaway ang mga dragon. Ngunit nagalit si Stoic at hinampas ang harang, na naging sanhi ng pagwawala ng dragon. Sa panganib, narinig ni Toothless ang sigaw ni Hiccup. Sumugod si Toothless sa arena para iligtas ang kanyang kaibigan. Nagkagulo ang lahat. Dinakip ng mga Viking si Toothless. Dahil sa galit at pagkadismaya, itinakwil ni Stoic si Hiccup bilang kanyang anak. Matapos malaman kay Hiccup ang tungkol sa pugad ng mga dragon, nagpasya si Stoic na gamitin si Toothless bilang e-compass para mahanap ang pugad at ubusin ang mga dragon ng sabay-sabay. Umalis ang armada ng mga Viking dala ang nakakadenang si Toothless.
Alam ni Hiccup na papunta sila sa kanilang kamatayan dahil hindi nila alam kung gaano kalaki ang Red Death. Sa tulong ni Astrid at ng iba pang kabataan, nagpasya silang gawin ang isang bagay na hindi pa nagagawa sa kasaysayan ng Berk, ang sumakay sa mga dragon na nasa training arena at sumugod para sumaklolo. Pagdating sa isla ng mga dragon, giniba ng mga Viking ang bulkan. Lumabas ang higanteng Red Death na mas malaki pa sa mga barko. Walang kalaban-laban ang mga Viking. Muntik nang malunod si Toothless nang masunog ang barkong kinalalagyan niya, ngunit sa huling sandali, iniligtas siya ni Stoic matapos mapagtanto ang kanyang pagkakamali. "I'm sorry for everything," ang huling sabi ni Stoic kay Hiccup bago pakawalan ang dragon. Sina Hiccup at Toothless laban sa Red Death. Sa isang epikong labanan sa himpapawid, ginamit nila ang bilis ng Night Fury laban sa laki ng higanteng dragon. Pinalipad sila ni Hiccup pataas sa ulap, at nang humabol ang Red Death, bumanat si Toothless ng mga plasma blast sa loob ng bibig nito habang naghahanda itong bumuga ng apoy. Sumabog ang Red Death at bumagsak sa lupa. Ngunit sa gitna ng apoy at usok, natamaan ang prosthetic tail ni Toothless. Nawalan sila ng balanse. Nahulog si Hiccup sa gitna ng naglalagablab na apoy. Sinubukan siyang abutin ni Toothless. Matapos ang pagsabog, natagpuan ni Stoic si Toothless sa gitna ng abo. Akala ng lahat ay wala na si Hiccup, ngunit dahan-dahang binuka ni Toothless ang kanyang mga pakpak. Doon, ligtas na nakayakap si Hiccup bagaman walang malay. Nagising si Hiccup sa kanyang bahay sa Berk. Ngunit napansin niyang may kakaiba, may bakal na siyang binti. Nawala ang kanyang kaliwang paa sa huling laban, isang sakripisyo para sa kapayapaan. Paglabas niya ng pinto, laking gulat niya na ang Berk ay hindi na ang dating Berk. Ang mga Viking at mga dragon ay magkasama ng namumuhay ng may kapayapaan. Ang mga dragon na dating peste ay katuwang na ngayon sa trabaho, transportasyon, at libangan. Tinanggap ni Stoic ang kanyang anak ng may buong pagmamalaki. Binigyan ni Hiccup si Toothless ng bagong tail fin, at ang pelikula ay nagtatapos sa kanilang dalawa na lumilipad sa malawak na kalangitan ng Berk. At diyan nagtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Sana ay nagustuhan nyo ang ating recap. Kung bitin pa kayo, huwag kalimutang i-like ang video na ito at mag-subscribe para lagi kayong updated sa mga susunod nating pag-uusapang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Ako si Sinigang Movie Recap. Hanggang sa muli.